Presidential Anti-Corruption Commission Chair Greco Belgeca matapang na isiniwalat ang mga pangalan ng mga kongresistang mastermind sa multi-billion pesos na kinamkam sa flood control project. Mga mambabatas nahihibang na sa takot dahil wala na silang dramang magagawa pa para budulin ang taong bayan. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Mga congressman, tostadong-tostado matapos basagin ni Greco Belgeca ang kanyang pananahimik sa gitna ng malaking investigasyon para mahuli ang malalaking isda sa likod ng pagnanakaw sa flood control project. Sa kanyang isiniwalat, matapang niyang inilantad na hindi ang mga kontratista ang utak ng korupsyon, kundi ang mga kongresistang may kontrol sa pera ng DPWH. Narito ang kanyang pagliliwanag. Isentro natin ang target at linawin ang sitwasyon na contractors are the lowest mammal in the DPWH syndicate operations. Running after them is a big joke and nothing but an escape plan. Utusan lang yan sa organisasyon. Walang power. Kung ano lang ang sabihin, yun lang ang gagawin. Kung ano lang ang ibigay, yun lang matatanggap. Hindi inosente pero hindi rin ulo. Pero lahat sila kikita. Contractors ang utusan, DPWH ang implementors, politiko ang bosyo, sila ang punot dulo at ang may power at control sa pondo, project at tao. Kaya naman mga kongresista pinaghahanda na ng Senado na mag-impake dahil itatapo na ang mga ito sa selda. Nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado, para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this august chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces in the Philippines. Maraming Biro mo, may isang bayan, Mr. President, na nakatanggap ng 3.2 billion worth of projects, particularly flood control in Oriental Mindoro. Kinumpute ko po yan, Mr. President, at 3 million lang per classroom. That is 1,066 classrooms. Baka yung backlog ng buong Mindoro na fund na po sa DepEd kung ibibigay po natin itong pondo para sa classroom building program at wala na pong backlog ang Mindoro, Oriental Mindoro. Kung dyan na lang po natin nailagay kaysa sa mga flood control projects na nakikita naman po natin substandard, nagko-collapse at mukhang money-making racket lamang po, Mr. President. Mr. President, I laud our distinguished colleague, Senator Lacson, for this speech, but I'm hoping that he can give a part 2. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan pong humidyo ng aking nanay sa Bicol, marami din pong ghost project sa Bicol, maraming palpak na project sa Bicol, lalo na sa home province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my kababayans in Libon, where my mom is from, and we also delivered to the provincial capital. At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong may tutulong nyo sa mga problema naming baha dito sa Bicol? At alam ko na po, nung panahon pa na yun, na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpakan nito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines where we can see these discrepancies, Mr. President. So once again, maraming salamat kay Senator Lacson, but we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Kailangan natin malaman. Yung mahirap po kasi, hindi ko po alam sa House kung may lalabas ba nila yung proponents. Dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to. Pati doon sa House, sana mailabas din nila. And I laud Congressman Toby Chanco for trying to come out with that list of proponents in the House. I congratulate him as well and I wish him luck. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Zubiri, Majority Leader. Yes, Mr. President, I would just like to join the statements made by our former Senate President, Senator Migs Zubiri. Mr. President, ilalagay ko muli sa talaan ng bulwagang ito. Noong 2023, 1.079 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone.
2024, 1.342 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. Ngayong taon po na ito, 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po, dun sa National Expenditure Program na pinipresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng, again, Mr. President, DPWH alone. Mr. President, bago ko po isuspend ang konsiderasyon ng privilege speech ni Senator Ping Lacson, muli pinapasalamatan po natin siya at yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya, ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year. And maikling kwento ko lang, Mr. President, alam niyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every time na mayroong bagyo at nakikita po natin doon, Ginoong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy at Senate President Pro Tem, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon. Tinatali po nila, Mr. President, yung kanilang sasakyan, Fortuner man yan o pick-up, itatali po nila, Mr. President, doon po sa poste at matutulog sila, yung sasakyan po nila, umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga at ito, natural na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape, pagkatapos po magkape, maliligo, tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho, alas 3, alas 4 ng umaga, babalik ho, galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring guni-guni projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President, huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, 3 years ago, binanggit ko na po dito sa bulwagan na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh. In fact, kahit pagkausapin nyo po, sasabihin sa inyo, wala na, hindi nyo naman magagawa yan. So sana po malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa Senado, itong problemang ito. Mr. President, may pahabol po ang ating mga kasamahan. We recognize Senator Bongo and then afterwards, Senator Robin Hood Padilla, who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join Senator Ping Lacson in condemning the irregularities in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha. Nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat doon na lang po paglaanan ng pondo at sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget. More than 1/3 lang po ang pondo ng health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ang pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano bang mas importante sa inyo? Serbisyo na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong ginagawang katasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga HEA na obligasyon po ng ating gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga inireport ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit may mga flood control na pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Yung aking pamilya may negosyo na po. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya, pero ni minsan po ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak, kahit nasa Malacanang kami noon, hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam niyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pang nagpapa-VIP, yun pang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observed delikadesa. Yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity ay dapat po bawal po. Mr. President,
sa laki po ng pondong pinag-uusapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po ay merong managot dito at dapat po ay maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon nasolusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo. Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, may I move that we suspend consideration of the privileged speech of Senator Ping Lacson? So moved, Mr. President. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, at this juncture, I move that we proceed with additional reference of business. Mr. Secretary, please read the additional reference business. Additional reference of business bills on first reading, Senate number 751, recognizing motorcycles as public utility. Vehicles amending RA 4136, the Land Transportation and Traffic Code as amended, and RA 7160, the Local Government Code of 1991 as amended for other purposes, Senator Marcos. Public Services and Local Government. 752, amending PD 194, authorizing aliens as well as associations, corporations, or partnerships owned in whole or in part by foreigners to engage in the rice and corn industry and for other purposes, and for other purposes, Senator Marcos. Agriculture, Food and Agrarian Reform, and Trade, Commerce and Entrepreneurship. 753, an act to promote reforestation and to increase wood production to the establishment of 3 growing agreements, Senator Marcos. Environment, Natural Resources, and Climate Change, Ways and Means and Finance. 754, providing for the modernization and capability enhancement of the Philippine National Police, appropriating funds and for other purposes, Senator Marcos. Public Order, Dangerous Drugs, Ways and Means and Finance. 755, modernizing the Bureau of Immigration, defining its powers and functions, expanding, rationalizing, further professionalizing its organization, upgrading the compensation and benefits of its officials and employees, appropriating funds and for other purposes, Senator Marcos. Justice and Human Rights, Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation and Finance. 756, establishing a campus of the Cebu Normal University in Argao, Cebu, to be known as the Cebu National University, Argao Campus, appropriating funds therefore, Senator Marcos. Higher Technical and Vocational Education, Finance. 757, amending RA 7941, an act providing for the election of party list representatives to the party list system, appropriating funds therefore, otherwise known as the Party List System Act, and for other purposes, Senator Marcos. Electoral Reforms and People's Participation. 758, recognizing individual rights over one's likeness and identity, regulating the creation and use of deepfakes to disclosure, consent, and platform accountability, providing remedies and penalties therefore, and for other purposes, Senator Aquino. Science and Technology and Public Information and Mass Media. 759, an act to modernize the National Business Development Services ecosystem by amending RA 10644, the Go Negosyo Act, Senator Aquino. Trade, Commerce, Entrepreneurship, Economic Affairs and Finance. Senate number 760, amending RA 11337, the Innovative Startup Act by expanding the definition of startups, strengthening interagency coordination, establishing a startup program secretariat, providing additional measures to promote innovation-driven enterprises, Senator Aquino. Science and Technology, Trade, Commerce and Entrepreneurship, Ways and Means and Finance. 761, an act to modernize the development of MSMEs by amending RA 6977, otherwise known as the Magna Carta for Small Enterprises, as amended by RA 9501, the Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises, Senator Aquino. Trade, Commerce, Entrepreneurship, Economic Affairs and Finance. Senate number 762, establishing a program to formalize micro and small enterprises to simplified registration, transitional support, and access to government assistance, Senator Aquino. Trade and Commerce, Entrepreneurship, Banks, Financial Institutions, Currencies, Ways and Means and Finance. 763, establishing a national supplier development program to strengthen MSME participation in domestic and global value chains, creating a supplier development fund, and providing incentives to anchor firms in support of Tatak Pinoy strategies, Senator Aquino. Trade, Commerce, Entrepreneurship and Finance. 764, establishing regional research development and innovation committees to strengthen regional innovation ecosystems and implement RA 11293, the Philippine Innovation Act, at the regional level, Senator Aquino. Economic Affairs, Trade, Commerce, Entrepreneurship and Finance. 765, ordaining the promotion of social enterprises to alleviate poverty, establishing for the purpose the poverty reduction through social entrepreneurship program, and providing support benefits and appropriations therefore, Senator Aquino. Trade, Commerce,